Okay po, topic natin tungkol sa overthinking. Yan, isip ng isip, uso yan ngayon. So, kakaisip mo, magkakaroon ka na ng nervyos, panic, anxiety, overthinking. Mahirap mapigilan to. Ano yung warning signs natin? 7 warning signs na sobra na ang pag-iisip mo. O, tingnan natin kung sino dyan overthinking. Mag-comment po kayo. Number 1 sign, repetitive thoughts. Paulit-ulit na lang yung iniisip mo. Okay, pabalik-balik kung problema man yan, tao man yan, sitwasyon man yan. Balik-balik, repetitive thoughts, overthinking yon. First sign. Number 2, excessive analysis. Sobra ka analyze sa sitwasyon. Paulit-ulit, 50 times, 100 times, walang katapusan, walang kasagutan, walang solusyon. Laging ganito, ganyan. So, excessive analysis, overthinking yan. Number 3, hindi ka na makadesisyon. Cannot make decision, hirap ka magdesisyon, another sign ng overthinking. Number 4, negative thoughts, mga negatibo na pumapasok sa utak mo. Yan. Number 5, perfectionist. Gusto mo pa rin ayusin, pagandahin. Yan. Another sign, pag mga perfectionist, mga obsessive-compulsive kasi ito Number 6, sa kaka-overthinking mo, meron ka ng physical symptoms. Hindi ka na makatulog, lagi na nakakunot ang noo, makulo na ang tiyan, pinapawisan na ang kamay, sumasakit na ang katawan, may physical symptoms na yung overthinking mo. At number 7 sign, cannot let go. Hindi mo mapigilan na mag-alala ng mag-alala. Okay, so maraming kababayan natin, baka nasa abroad o nandito, ito yung 7 warning signs ng overthinking. Repetitive thoughts, excessive analysis, cannot make decision, puro negatibo ang naiisip, perfectionist, may physical symptom na, and number 7, cannot let go. Okay? Okay naman magplano, wag lang sosobra. Ngayon, ano gagawin natin? Paano natin aalisin itong overthinking natin na ikot ng ikot? Okay? Maraming strategy, depende sa tao. Tingnan nyo, baka may isa dito sa sapol at makakagaling sa'yo. Baka isang tip lang dito, okay ka na. Okay? Para sa akin, isang effective music. Makinig ka lang ng music. Ako, gusto ko yung mga lumang music, yung mga 80s, 90s. Yung mga lumang music, pakinggan mo lang, parang napupunta ka sa ibang lugar. So, yung mga negatibo na sa isip mo, pinalitan mo ng nakaka-relax. Okay? So, 1, pwedeng music. Number 2, pwedeng limit internet information. Tama na yung kakabasa ng balita, may gera, may patayan, may aawayin, may ika-cancel. Bahala na sila sa buhay na nila. May artista, naghiwalay, nag-away, o may issue, may nabangga. Hayaan mo na sila. Limit information. Ibig ko kasi sabihin, punong-puno ng information yung utak. Masikip na yung utak natin, may problema ka pa Diba? So, music, limit information. Pwedeng number 3, recognize and accept. Tanggapin na talagang may taong nag-overthink, tanggapin na lang natin, at iksian mo na lang yung oras ng pag-iisip. Sabihin mo na lang, mula 9 o'clock hanggang 10 o'clock ng umaga, yun lang ang overthinking time ko. Pag 10 o'clock na, tama na. Bukas na ulit. Okay? Find a safe space. Hanip ka isang space na kalmado ka. Anong kwarto ba? May libro ba? Saan ka relax? O manood ka ng mga nakaka-relax na cartoon. Pwede rin yan. Tapos tingnan mo rin siyempre, pag overthinking, yung paghinga. Di mo napapansin, hinihingal ka na. Hinahapo ka na. Bakit? Kulang ka sa hingay. So, hinga malalim. Konting bagal. Konting relax. Tapos yung mga gamot nyong maintenance, ituloy nyo lang. Baka nakalimutan nyo yung gamot nyo. Kaya masama pakiramdam. Another thing, pag nag-overthink, minsan parang may tinatawag na unreality. Ito, sign to ng panic and depression.
Unreality, tingnan nyo baka sa mga overseas worker meron to. Unreality, feeling mo parang wala ka sa mundo. Parang wala ka dito. Parang disoriented ka. Nananaginip ba ako? Nandito ako. So pag ganyan, grounding technique. Yan ang ginagawa. Yan ang ginawa ng mga artista sa US. Grounding technique. So isipin mo, nakaupo ka, nakahawak ka, itong silya ko medyo rough. Rough ang silya. Yung ano ka, i-ground mo sarili mo. Nandito ako, nakatingin ako. Ilagay mo, nandito ako sa present time. Touch things, hear things, see things. Tumingin ka sa isang building, ground. Nandito ako, ngayon, balik sa Pilitin magsaya. Okay, paano to? Meron pa isang technique, shake technique. Konting alog. Alog-alog. Minsan kulang ka lang sa galaw Kulang ka lang sa stretch di ba? Kulang lang sa circulation. Kaya kung ano naiisip mo Pwede yan. Shaking technique. Merong ganyan, di ba? Nag-aalog-alog. Parang warm up siya. Pwede rin yan. Isa pa, pag malungkot ka, overthinking, pilitin sumaya. Yung i-tap mo sarili mo. Merong mga tap technique Tinatap May tap therapy Parang walang magmamasahe sa'yo. So, sarili na lang. So, gising-gisingin mo yung sarili mo. Diba? Parang, okay, maging masaya sa araw na to. Yan, ipilit. I-challenge mo yung negative thought. Pag may nagsasabi, nako, delikado na yan. Malala na sakit ko, malala na sitwasyon, kawawa na yung anak ko, napunta na sa masamang barkada. Challenge negative thought, gawing positive. Okay? Another technique, kasama rin to sa galaw-galaw stretch, yung muscle relaxation. Pwede rin naman pahinga sa favorite chair. Relax lang, muscle relaxation. Diba? Another thing, technique naman to, pwede to sa overthinking, talk to someone. Makipag-meeting ka, makipag-usap ka sa isang tao. Tumawag ka sa nanay mo, tumawag ka sa anak mo, sa kaibigan mo, para lang ma-distract ka. Pwede yun distraction. Pwede rin, kung magaling ka, mag-imaging ka. Isipin mo na doon ka sa magandang lugar, sa bakasyon mo sa probinsya o sa abroad. Visualize a happy place. Pwede rin yan kung kaya mo. Yung iba, may aromatherapy. Yung mga inaamoy-amoy. Okay? Meron din ganun. Siyempre, inom ng maraming tubig. Pampakalma ang tubig Pampakalma. Okay? Tulad na tubig, pwede rin yan. Tulad ng isa pang sinabi ko, pwede yung humming or singing. Pilitin kumanta. Kahit sintonado, marirelax ka. Bakit? Pag kumakanta, good for the breathing yan di ba? Gumaganda paghinga mo, na-exercise ang lungs mo. Di ba? Kahit sintonado ka, ikaw lang natutuwa sa kanta mo, okay lang yon. Kanta lang ng kanta, huwag lang masyadong malakas. Maistorbo yung kapitbahay. Pwede rin, pag kinakabhan ka, cold water sa muka. Hilamos ng malamig, pampagising. Diba? Pampagising, hilamos sa muka o ligo. Pwede rin yan. Hanap ng nakakatawa. Pwede rin yan. O shake off or tumingin sa ibang bagay. So, ito yung mga techniques ng overthinking at panic attack na magagawa mo. Pero syempre sa doktor, may mga gamot. Diba? Pag hindi na talaga kaya, pwede naman sa doktor. Pagkaing pamparelax, ito pwede. Saging. Saging. Kalmado ka sa saging. May tryptophan yan, nagiging serotonin, pampasaya. Chamomile tea, pwede. Ito nakakataba. Yogurt, ice cream. Okay? Tubig na malamig, pamparelax, wag sobrang lamig. Maligam-gam lang. Dark chocolate, kailan baka tumaba ka sa dark chocolate. Tapos may mga gamot, pamparelax, siyempre yung mga anti-anxiety. Meron din. Yung mga metoprolol nakakatulong din, beta blockers, metoprolol, propranolol, nakakabagal ng heart rate. Bukod dito, isa pang mabilis to. May mga salita na pag sinabi mo, matatanggal yung overthinking mo. Okay? Anong mga salita? Pampakalma. Marami. Yung iba, Bible. O yung iba, ibang kasabihan. Unang salita,
This too shall pass. Yan ang uso yan eh. This too shall pass. Lilipas din yan. Lahat ng problema, may na-aksidente, nagkasakit, may namatay, may nangyari. Lahat yan lilipas. Okay? Lilipas din yan. Aayos din yan. Diba? Aayos din yan. Number 2, calm saying, I am safe. Ligtas ako, safe ako, hindi ako maaksidente. Nasa safe place ako. Okay? Another saying, nervyos lang yan. Wala namang delikado. This is just anxiety, not danger. Kaba lang yan. Wala naman namamatay sa kaba. Diba? Wala naman nangyayari sa'yo na sa isip mo lang yan, nervyos lang, mawawala din yan. Another saying, kung nagpapanik ka o hindi mo makontrol yung isip mo, I can handle this. Kaya ko to. Kaya ko to labanan. Nalabanan ko na dati, nalalabanan ko ngayon. Sanay na ako dyan. Yung mga nagpapanik, pang 40 years old and younger lang yan. Siguro pag edad 30, 40, 50 ka na, 50 times ka na nagpapanik, 50 times ka na nag-overthinking, ngayon ka pa na-nervousin. Kalimutan mo na yan, nalampasan mo na yan eh. Kaya ito nga saying eh, I've been through this before and I will survive. So, nalampasan ko na yan. I am not alone, okay? Meron ako mga kasama na tutulong sa akin. Breathe in, breathe out. Hinga malalim. Another saying, it's just a wave and waves always pass. Parang ano lang yan eh, agos ng nervyos. Minsan yung negative thoughts, lumilipad lang yan, dadapo, pwedeng tumubo, pero mamaya, pagising mo, okay na. Meron kasi tayong circadian rhythm eh. Circadian rhythm, may gising tayo, bad mood. May gising tayo, super good mood. So, parang hyper ka, parang manic-depressive eh. So, pagising mo, bad mood, tiyaga lang. O, ligo pa rin, trabaho pa rin, pilitin pa rin, ganyan. Pag gumising ka, very good mood, huwag rin masyadong overacting. Relax lang, kahit very good mood ka. Kasi baka sabihin ng kasamahan mo, ano nangyari dito? Minsan up, minsan down. O, ano ba nangyari? So, steady lang. Steady lang tayo. Pag bad mood, tiyaga. Pag good mood, o sige, tuloy. I am stronger than my anxiety. Mas malakas ako than my anxiety. Pwede ka magbasa ng mga religious books, pwede yan. Magdasal, lahat yan. Meditation, lahat pwede. So, may mga salita na nagpapakalma sa'yo. May mga bagay nagpapakalma sa'yo. Kung yung iba, rosary, yung iba, o lucky whatever, lucky stone, o ano man. So, pwede po lahat yan. So, sana po nakatulong to para maiwasan natin ang overthinking. Okay? At syempre, lahat ito umaabot sa sintomas eh. May mga sintomas. Isa pa, lastly, mayroon pa isang nakakatakot na laging nakokonsulta sa akin. Takot pumanaw. Diba? Lahat ng tao, takot naman mamatay. Diba? Pero may time, papasok yan sa isipan mo, paano kung may nangyari sa akin? Paano kung anong mangyari sa akin? Magkakaroon ka ng panic. Eh. So, lahat naman dumadaan dyan. Ako, hindi ko na iniisip. Parang trabaho lang tayo. Huwag lang tayo manloko ng tayo. Huwag lang tayo manloko ng tao. Hopefully, in the end, di ba, kung maayos natin buhay natin, baka may kabilang buhay, who knows. So, gawin lang natin na healthy tayo, maayos tayo, huwag lang maaksidente, huwag lang magkakamali ng malaki. Tuloy lang yung mission natin dito. Yan lang naman ang purpose ng buhay para tumulong sa iba. So, itong mga overthinking, tsaka hindi lang tayo to eh. Halos buong mundo. Lahat naman ng tao magkakasakit. Lahat naman ng tao may limit. Lahat naman tao may stress, di ba? So, wag mo isipin ikaw lang. Minsan, itong mga stress, magandang incentive yan eh, para gumawa ng project, para makatulong sa iba. Salamat po. God bless.